Nung pinasok ng kapulisan natin yung Tamayong. Oo, ito yun. Naalala nyo to? Yan. Ito yun. Duterte accuses government of overkill and ignoring Kibuloy's rights in the raid. Uy, may ganun. Tagapagtanggol ng mga kriminal, si Rodrigo Roa Duterte. Nagsawa na raw siya maging prosecutor, mas madali daw magtanggol ng kriminal eh. Sabi niya. Joke lang. In the Philippine criminal justice system, liability must rest on the accused's own act or omission, not merely on their official rank or title. So, ibig sabihin, baka isa sa mga argumento na isinulong ni Rodrigo Duterte ay command responsibility. Di ba, Rodrigo Duterte, in the Philippine criminal justice system, liability rests on the accused's own act or omission. Oo, boomerang sa kanya. Akala ko ba mahusay na abogado to si Digong? Yun ang niyayabang nitong mga Duterte supporters, guys. Ang sabi kasi nila, napakahusay ni Rodrigo Duterte, chess master yan. Diba? Art of War. Oh, mahal namin Pangulo Rodrigo Duterte. Ganun eh. Nyari. Bakit ganun? Talo si Digong. Ito yung balita. DOJ junks Duterte's charges versus Abalos and Marbil over Kingdom of Jesus Christ raid. Political genius, master strategist, chess master, art of war, mahal namin Pangulo Rodrigo Duterte. Bakit natalo sa DOJ? Bakit natalo sa prosecutor? Grabe naman. Oh, lots guys. Tayo'y magbalik tanaw sa dako paron sa panahon kung saan inaresto si Apollo Kibuloy. Ito kasi yung naganap, mga kababayan. Naalala niyo ba to? Naalala niyo ba to, mga kababayan? Nung pinasok ng kapulisan natin yung Tamayong. Oo, ito yun. Naalala niyo to? Yan. Ito yun. Kung naalala nyo to, mga kababayan, ito ho yung first, if I'm not mistaken, the first attempt ng atin pong PNP, na arestuhin si Apollo Kibuloy. June 12, 2024. Sabay ho kasing pinasok yung dalawang lugar, yung dalawang teritoryo niya. Yung sa Tamayong, tsaka yung sa Buhangin. Yung sa Tamayong, si Glory Hole Mountain. Ito ho yung sa Tamayong. Yung sa Buhangin, yun yung malapit yata sa airport. Oo, yun yung malapit sa airport ng Davao City. So, nandoon yung simbahan nila mismo sa Buhangin. Ito, yung sa Tamayong nasa bundok. At nagkagulo sa Tamayong. Bakit? Kasi nung magsisilbi ng warrant of arrest, sa sobrang tapang po ni Apollo Kibuloy, nagtago siya sa saya ng kanyang mga tagasunod. And, mga babae pa yan, no? Tapang ni Kibuloy, no? Atapang. Kesa humarap sa kapulisan at harapin ng kaso sa kanya ng buong tapang at, di ba? Nagtago siya sa saya ng kanyang mga tagasunod. Nagtago siya sa likod ng kanyang mga pastorals. Oo, ganun. Ito ginawang viral ng mga DDS. Ang sabi nila, pang-aabuso sa karapatan namin. Sa pangunguna, syempre, ni Jason Sa. Kilala naman na si Jason Sa, di ba? SMNI News reported that members of the CIDG and Special Action Force have also entered the KOJC compound at Glory Hole Mountain in Tamayong, Kalinan, Davao City on Monday morning, June 10, in search of Pastor Apollo Kibuloy, who is considered a fugitive from justice for escaping his warrant of arrest on sexual and human trafficking cases. So, viral nila to until such point kung saan, sinabi na ni Rodrigo Duterte, Duterte accuses government of overkill and ignoring Kibuloy's rights in the raid. Uy, may ganun. Sabi niya, I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Apollo C. Kibuloy of the Kingdom of Judas cult
by police officers who are not even from Davao City. Ay, nagulat naman ako. Kailangan pala yung mga aaresto taga Davao din. Ganun pala yun. Ang pagkakaalam ko kasi, basta police at may valid warrant of arrest, ginagawa nila yung trabaho nila. Regardless kung taga saang detachment sila. Pagtanggol ng mga kriminal, si Rodrigo Roa Duterte. Nagsawa na raw siya maging prosecutor, mas madali daw magtanggol ng kriminal eh. Sabi niya. Joke lang. Digong-digong la bandera. Digong-digong la bandera. Digong-digong la bandera. La bandera ni Kiboloy. Tapos after nito, mga kababayan, nag-file na rin si Rodrigo Duterte laban kay Abalos at kay Marbil dahil doon sa pagpasok sa Kingdom of Judas cult. President Rodrigo Duterte has filed a malicious mischief complaint against Interior Secretary Benjamin Abalos and PNP Chief Romel Marbil and other police officials over the operation in the Kingdom of Judas cult compound in Davao City. So, meron pang destruction of property. Dahil nga kasi sinira yung pader. Yan, sinira daw kasi to. Yan, yung walls. Tapos, meron pa dahil daw kasi naghuhukay. Doon, di ba yung temple nila, yung templo? Templo. Lakas makakulto talaga eh. Kasi di ba yung nila, yung simbahan nila, yung temple nila, mga kababayan. Naghukay sila sa gitna. Ngayon, mga kababayan, di ba nung naghukay sila sa gitna, ang sabi nila, may naririnig sila, may parang merong something solid. Isa meron doon pader sa loob, sa ilalim. May basement eh. So, isa may basement. A few months later, nag-file siya ng kaso. Ngayon, lumabas na yung desisyon ng prosecutor. Isa ho sa kanyang desisyon, mga kababayan, and I can only glean from this base doon sa last paragraph, last sentence na nabasa natin. In the Philippine criminal justice system, liability must rest on the accused's own act or omission, not merely on their official rank or title. So, ibig sabihin, baka isa sa mga argumento na isinulong ni Rodrigo Duterte ay command responsibility. Hindi naman sila yung taong gumawa nung damage to property. Diba? Rodrigo Duterte, yun yung isasabi dito eh. Diba Rodrigo Duterte, in the Philippine criminal justice system, liability rests on the accused's own act or omission. Nyik. Oo, boomerang sa kanya. Itong reklamo ni Rodrigo Duterte ay walang basihan. Ang sabi ng prosecutors kay Rodrigo Duterte, wala naman kayong pinapakitang ebidensya. Una, hindi nyo tinuro kung sino yung taong sumira. Hindi nyo pwedeng isisi yan sa secretary ng DILG. Hindi nyo pwedeng isisi yan sa chief of police nang walang ano-ano lang. Ebidensya na sila mismo ang nag-issue ng unlawful order. Duterte he falls short of a legendary president. Wala nga siya sa kalingkingan ni Apolacay. Wala nga siya sa kalingkingan ng pinakamasama nating presidente. Simpleng malicious mischief na lang, hindi pa naipanalo.